Tuloy-tuloy ang isinasagawang rehabilitasyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa EDSA upang matiyak ang ligtas, matibay at maayos na kalsada para sa mga motorista dahil mayroon pang mga bahaging isa sa ilalim sa paglalagay ng aspalto at concrete reblocking. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta tulad ng mabuhay lanes. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Mahigit 31% ang natatapos ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa patuloy na rehabilitasyon ng EDSA. Tugon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang rehabilitasyon ng EDSA upang mas mapaginhawa at agad na magamit ng mga motorista. Magpapatuloy ang asphalt overlay sa northbound na bahagi ng EDSA mula Ross Boulevard hanggang Taft Avenue, tramo hanggang Magallanes at Magallanes hanggang Taft Avenue. Sa southbound naman, magsisimula ang rehabilitasyon mula Taft Avenue hanggang Ross Boulevard at inaasang magpapatuloy ito sa mga susunod na linggo. Isasagawa rin ang concrete reblocking sa bahagi ng Picelli U-turn Lane 4. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta. Samantala, tiniyak ng DPWH na pinagbubuti nila ang kanilang mga proseso upang maiwasan ang matinding trapiko. Sinasabihan ko nga yung mga DE natin, kailangan, unang-una, mabilis tayo magtrabaho. Tsaka kailangan maayos yung construction site na hindi masyadong nakakasagabal. Kabilang sa mga solusyon na tinitingnan ng DPWH sa problema ng trapiko, ang pagtatayo ng mas maraming tulay na magkokonekta sa mga ilog sa Metro Manila upang mabawasan ang congestion. Meron ng mga ginagawa ngayon ng dagdag na 3, matatapos naman lahat yun sa Marikina, pero meron din tayong mga gagawin sa Maynila. No? So, aparte doon, kailangan ayusin na natin yung Guadalupe. Nakatakdang simulan sa susunod na buwan ang pagtatayo ng Detour Bridge kaugnay ng isasagawang retrofitting ng Guadalupe Bridge. Sa Marso naman inaasang sisimulan ng rehabilitasyon ng C5 na isasagawa sa Window R upang hindi masyadong maapektuhan ng mga motorista. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.